Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapanglabot sa ating lahat. Okay, so before anything else, gusto ko lang sanang batiin lahat ng mga OFW na nakikinig at nanonood sa mga videos na ina-upload ko dito sa ating channel. So maraming salamat sa support na binibigyan niyo po sa akin. At ganun din sa mga katulad kong nandito lang sa Pilipinas. So I hope na okay din po kayo at thank you po sa lahat po ng mga comments, sa mga feedback niyo po sa akin. Lahat po yun na-appreciate ko. So maraming salamat. At kasama na rin doon yung mga nasa ibang mundo, nasa ibang dimensyon, kung may nanonood man. Thank you po talaga sa panonood niyo po sa akin kung meron man. Okay, so ganito po. Pasensya na ako nakapag-upload nitong mga nakaraang araw, nung Friday at nung Saturday. Nung sa Friday, alam niyo naman kung yung reason kung bakit. So in-upload ko naman. So inatake ako ng mga gamo-gamo. So nagkaroon na infestation ng gamo-gamo dito sa bahay. So mag-shoot na sana ako. Biglang pumasok sila lahat. Isang kartebar na parang alam mo yun, yung parang sa Bible niya may mga locust na parang nagdilim yung langit dahil sa kanila. So ayun. Well, hindi naman ganun kagrabe pero in-exage ko lang. Pero yun nga. So syempre, pinatay ko yung ilaw dahil hindi naman ako makakapag-work na may ganun. Although parang creepy sana na parang may mga lumilipad-lipad sa paligid ko habang nag-shoot ako. Pero mami, pumasok pa yun sa tenga ko, sa bibig ko. Kadiri, diba? So, okay. So yun, ang dahilan. Na kinabukasan naman, mag-shoot naman talaga sana dapat ako. Kaso napaidlip ako at hindi ko napigilan makatulog. And then, hindi na talaga ako nagising pa. Nagtuloy-tuloy na akong makatulog. Okay. So, ayun. So, ngayon naman po, na-distract ako dito sa messenger. Anyway, so ngayon po ay wag na natin masyado patagalin itong intro na to. So, ang napili ko pong basahin sa gabing ito para sa inyo ay yung pong mga stories na medyo matagal-tagal na rin sa akin na submit. Pasensya na talaga at ngayon ko lang po nagawan. Kasi po kinailangan ko pang i-edit po. At the same time, syempre, tawag nito, sunod-sunod po kasi na aswang stories yung binigay ko sa inyo. So ngayon po, hindi po tungkol sa aswang itong story na to. Pero wag niyo po ipapatayin po yung video. Please, maging open po sana tayo sa ibang klaseng kababalaghan maliban po sa aswang. So marami pong uri ng kababalaghan, hindi lang puro aswang. Okay, sana po ay maging bukas po tayo sa ibang variety ng kababalaghan. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello mga kadals and spooks. I'm Aaron, one of the avid listeners sa YouTube channel ni Boss Clark. By the way, matagal na akong listener. Even sa office, nakikinig ako. Bahala nang masita ng boss ko, basta makikinig ako. Patabi ko pa naman yung manager at yung bisor. May share ko lang, recently ay naging member ako ng group chat ni Clark. This story that I will share is based on my true experiences. Around 2012, nangyari yung experience ko sa apartment ng aking kapatid na si Ate May. Nung time na yon, isa pa lang yung anak niya na pinangalanan niya na Uno. Naganap si Ate May ng marerentahan na apartment na malapit lang sa bahay namin para makatuwang niya sila mama sa pagbabantay ng baby niya. Mabuti na lang, may nakita siyang apartment, 2 bahay na magkatabi na parehong for rent. Yung apartment 1 at apartment 2, parehas namin tiningnan. At dun sa apartment 1, may naramdaman na ako kaagad na kakaiba. Ayoko dito, yun ang una kong nasabi sa aking sarili. While dun sa apartment 2, sabi ko okay lang tong apartment na to. Bata pa lang ako kasi, may mga experiences na ako sa mga spirits kaya medyo sensitive ako. Tinanong ako ng ate ko kung alin yung mas okay sa dalawa at kung may nakikita daw ako sa mga apartments. Aware kasi ang family ko sa pagiging sensitive ko sa mga spirits.
Sabi ko, "Oo ate, meron dyan sa apartment 1. Huwag yan yung kunin mo. Itong apartment 2 yung dapat mong kunin." Pero nung lumipat na kami, yung binigay ng may-ari ay yung apartment 1, yung ayaw namin. Kasi ang reason ng owner, hindi pa raw tapos yung aparador ng apartment 2. Inanay daw kasi. So nasa apartment 1 na kami tumira dahil wala na nga kaming choice. Oo nga pala, ako at yung new family ni ate ang sumama sa apartment since lumipat siya doon. Nang lumipas yung panahon, may mga napapansin ako ng mga shadow spirits na laging dumadaan sa apartment nila ate. Meron din isang lalaki na naka-white t-shirt at nakasuot ng maong na pantalon na laging naka-side view lang. Ang palagay ko, alam ng mga spirits na nakikita ko sila. Halos laging nandoon yung maong spirit sa bahay. Nasa second floor siya tumatambay o kaya naman sa kusina. Minsan, nakikita ko siyang umakyat na hagdan. Parang harmless naman, sabi ko sa kapatid ko. Pero ang masama, madalas magkasakit si Baby Uno sa apartment na yon. Kaya yung kapatid ko, madalas mag-leave sa work since laging kino-confine yung bata. One time, nagbakasyon sila sa side ng asawa niya sa Batangas at umuwi sila sa apartment after 2 days ng stay nila doon. Si Uno nung time na yon ay nilalagnat na. Around 11 PM ng gabi, katabi ko si Uno at binabantayan ko kasi nga mataas pa ang lagnat. Hindi ko napansin na nakatulugan kong yakap yung pamangkin kong si Uno hanggang na naginip ako na nasa isang lugar daw ako na mapuno at may bumabato sa akin. Nakaiwas lang ako noon kaya hindi ako natamaan. Tapos meron akong nakitang malaking tao na sobrang itim at mabuhok. Sinasabi sa panaginip ko na galit na galit kami sa ginawa ninyo. Pinutol niyo ang puno namin. Ang matandang puno namin. Tapos nakita ko yung bahay ng biyenan ni ate after nila magsabi na galit sila. Nagising na ako at bigla akong pumunta sa kusina. Nakita ko si Ate May na naghuhugas ng mga bote ni Uno. Mga 12 AM na pala noon. Sinabi ko yung panaginip ko kay Ate May, sabay tanong kung may pinutol nga bang mga puno dun sa bahay ng biyenan niya. Ang sagot naman ni Ate May, "Oo, meron. May isang puno na nga na pinutol dun sa may gilid ng bahay." Nagulat na sagot ni Ate May. "Hala ate, galit na galit yung mga nakatira doon." Nag-aalala na sagot ko sa kanya. Kaya ayon, na-confine ulit yung pamangkin ko sa ospital kasi pumayat na siya ng sobra at yung pupo niya ay parang tubig na lang na kulay green. Ang sabi ng doktor, dehydrated na daw yung bata. Kaya sila mama at papa, dahil na-share ko na sa kanila yung panaginip ko, humanap sila kaagad ng albularyo o babaylan. May nakita naman sila raw na botas na isang babaylan. Umabot ng 3,000 hanggang 4,000 ang nagastos sa nila papa at mama para magamot lang yung bata. May binigay yung babaylan na isang kwintas na kanyang pinasuot dun sa bata. Mula nang sinuot ni Uno yung kwintas, naging okay na yung pakiramdam niya. Kumakain na siya at medyo tumaba na. Sa apartment naman, may lana na nasa bote na sinabit yung babaylan at sabi rin niya, nagalit nga daw yung laman lupa na pinutulan ng puno. Nagulat si Mama kasi pareho kami nang nakita at napansin niya din yung lalaking nakaputi na nakasuot ng maong na pantalon. Ang sabi niya, basag daw yung mukha ng lalaki kaya naka-side view, pero mabait naman daw yun. Sa awa ng Diyos, nakalabas na ng ospital yung pamangkin ko. Mula noon, bihira nang iuwi ng Batangas si Uno. Sabi kasi ng babaylan, medyo sensitive din daw kasi si Uno kasi wala pang 2 years old. Si Uno ay medyo naging delayed ang development.
Matagal bago siya natutong magsalita. Umiiyak siya pag walang kasama at wala namang nagtuturo sa bata, pero may nababanggit siyang mumu. Umalis din kami sa apartment na yon eventually. Actually, marami akong experience dun sa apartment na yon. Until now, bakante pa rin siya at lagi ko yung nadadaanan kasi walking distance lang siya malapit sa bahay ng parents ko. Thank you, Sir Clark. More power sa ating mga listeners. Hi mga ka-Dolls and Spooks, I'm Hannah. Marami po akong pwedeng ikwento sa inyo, pero dahil mahilig si Clark sa mga manika, uumpisahan ko na lang sa kwento ko tungkol sa isang nakakatakot na manika. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga kakaibang bagay. Namana ko yata ito sa aking lola na marunong manggamot. Simulan na natin yung kwento. Lumipat kami sa Cavite mula Pampanga dahil na rin sa mga negosyo ng family ko. Hindi ako pamilyar sa lugar na at mga tao na kasama namin doon sa farm. Pagmamay-ari ang farm ng aking tiyuhin. Dahil hindi pa nagagawa ang bahay na titirahan namin, doon muna kami makikitira sa lumang bahay ng tito ko na may silong na puro banga. Sobrang creepy kapag sinisilip ko. Dahil bata pa nga ako noon, lumabas ako ng bahay at naglibot-libot para makakilala na rin ng mga kapwa ko bata upang makalaro. Maraming bata doon dahil sa mga anak ng tauhan ng tito ko. Nakipagkilala ako at okay naman sila sa akin. Inyaya nila ako na maglaro kaya naging masaya ako at naglaro kami buong araw. Nung maghahapon na, tinawag ako ng aking mama para maglinis ng katawan at makapagpahinga na bago kami maghapunan. Pagpasok ko ng bahay, nilingon ko yung mga kalaro ko at nakita ko na nagbubulungan sila pero hindi ko alam kung bakit. Iba ang dating nito sa akin. 7 p.m., kumain na kami ng hapunan. Ang aga no, pero yun kasi ang nakasanayan namin para maaga kaming magising bukas. Kasi maraming nililinis sa old house na yon. Maraming antigong gamit na mula pa daw sa mga ninuno ni Lolo, ang sabi ni Lola sa akin. Unang gabi namin, hindi ako makatulog. Katabi ko si Mama at yung bagong panganak kong kapatid na si Daniel. Ginising ko si Mama. Sabi ko sa kanya, "Ma, hindi ako makatulog. Doon na lang ako sa tabi ni Lola, ha?" Tumangulang si Mama habang nakapikit. Dahil na rin siguro sa sobrang antok na siya. Pumunta na nga ako kay Lola at doon ako tumabi. Lola's girl po kasi ako. Doon sa tabi niya, doon na ako unti-unting dinalaw ng antok habang yakap-yakap ng aking pinakamamahal na Lola. Noong nagmamadaling araw na, may naramdaman ako na parang may humahaplo sa aking buhok. Kaya minulat ko ng konti yung mga mata ko para kahit paano makakabalik ako kaagad sa pagtulog. Sinilip ko si Lola kung gising na pero tulog na tulog pa siya na nakatalikod sa akin. Kaya unti-unti kong tinaas ang aking tingin para makita kung sino yung taong humahawak sa buhok ko. Pero wala akong nakitang tao kung hindi manika lang. Hindi ko nilang pinansin yun at bumalik na ako sa pagtulog. Medyo ginitkit ko ng konti ang sarili ko sa tabi ni Lola kasi medyo natakot ako. Kaya medyo nagising si Lola at humarap sa akin at niyakap niya ako ulit. Kinaumagahan, pagising ko, wala na yung manika doon sa gilid sa may bandang itaas ng kama. Kaya bumaling ako sa katabi ko na nakatulokbong ng kumot. Ang sabi ko, "Lola, gising na, umaga na oh. Akala ko bibili tayo ng almusal sa labasan." Pero wala akong tugon na narinig, ni paghinga wala. Nung hilahin ko yung kumot, labis akong nabigla dahil hindi si Lola yung katabi ko,
kung hindi isang manika na nakangiti. Hindi ko maintindihan. Ready siyang kulay ng mata ng manika. Tumalon ako pababa ng kama sa sobrang takot na naramdaman ko at tumakbo ako palabas ng kwarto. Nakita ko si Lola na nagliligpit na ng mga gamit. Sabi niya sa akin, "O apo, napano ka?" Ang sagot ko, "Lola, nilagay mo ba sa tabi ko yung manika?" Sagot ni Lola sa akin, "Ha? Manika? Wala akong tinatabing manika sa'yo. Tsaka walang manika dun sa kwarto na tinulugan natin. Itong bata na to talaga, ang aga-aga." Binalikan ko yung tinulugan namin at wala na dun yung manika. Nagsalita si Lola ng, "O siya, kumain ka na ng almusal at mukhang hinahanap ka na ng mga kalaro mo." Sige po Lola. Nagugulahan na tugon ko. Kumain na ako kaagad upang makapaglaro. Nang matapos ako kumain, lumabas na ako at nakita ko yung mga kalaro ko kahapon na naglalaro na, kaya nakisala na ako kaagad. Naglaro kami hanggang 4 p.m. Break time lang namin ay lunchtime. Biglang naisipan nila na ibahin naman daw yung laro at may papakilala daw sila sa akin. Pumayag ako kasi new friend na naman yun. Nagsalita yung isang bata na tawagin natin na Nene. "May papakilala kami sa'yo. Isabel yung name niya." Ang sabi ko naman, "Okay lang. Bakit hindi natin siya nakakalaro?" Nagkatinginan lang sila at nagtawanan. Kaya medyo weird sa akin yun. Tuloy-tuloy ang lakad namin papuntang silong ng bahay namin. Nagtanong ako, "Ha? Bakit dito? Nandito ba siya?" Tumango lang sila at sinabi ni Nene, "Sige, silipin mo. Nandun siya." Unti-unti nilang binuksan yung pinto at saka nila ako pinasilip. Tapos bigla nila akong tinulak papasok sa loob at sinara nila yung pinto para hindi ako makalabas doon sa ilalim ng silong. Hinanap ko yung isang pinto kung saan ang labas niya ay sa loob ng bahay pero hindi ko gaano matanaw kasi sobrang madilim sa loob. Kaya nagsalita ako, "Isabel, nandito ka daw? Asan ka? Tulungan mo naman ako lumabas dito please. Sinarado nila yung pinto." Pagsusumamo ko. Nang biglang may kumalabog at meron akong unti-unting nakita na namumulang 2 tuldok na parang unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot na ako kaya napapikit na lang ako nang biglang may humawak sa buhok ko. At may nagsalita. Alam niyo naman siguro yung mga talking doll, di ba? Hi, I'm Isabel. Wanna play? Sobrang shock ko. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero parang walang boses na lumalabas sa akin. Napaluhan na lang ako sa takot nung ilalapit na niya yung mukha niya sa mukha ko. Tapos, biglang binuksan ni Mama yung pinto. "Anak, bakit nandiyan ka? Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Mama sa akin. Labis na nagtataka si Mama kung bakit nasa loob ako ng silong. Wala akong naisagot sa kanya. Tumakbo na lang ako papunta kay Mama na dapat ay ipapasok yung mga gamit namin na hindi muna namin gagamitin sa ilalim ng silong. Yumakap ako kay Mama at nag-iiyak. Hindi niya na pinasok agad yung mga gamit dahil ako muna yung inasikaso niya at tinawag niya si Lola. Dahil hindi ako makausap nila Lola at Mama dahil sobrang shock pa rin ako, kaya pinagpahinga muna nila ako hanggang kinagabihan. Nilagnat ako ng pagkataas-taas kaya tinawas ako ni Lola at nakita niya ang isang babae na hindi ko naman kalaro. Kaya pilit nila akong pinagsalita. "Lola, nakita ko yung Isabel. Natatakot ako." Nanginginig na sabi ko, sabay turo dun sa silong. "Jo, kunin mo yung flashlight.
Dali, hanapin natin yung Isabel na yan. Utos ng lola ko sa tito ko. Agad hinanap ni tito yung flashlight at sinamahan si lola na hanapin si Isabel. No clue sila kung ano si Isabel, kaya medyo natagalan. 2 oras sila naghanap at ang tanging nakita nila ay isang manika. Nung masipa ni tito ito nang di sinasadya, bigla itong nagsalita. Hi, I'm Isabel. Wanna play? Nagkatinginan sila at kinuha yung manika. Nilabas nila ito ng bahay at nilagay sa isang kahon at pinatago sa bodega ng mga tauhan. 3 araw ang lumipas bago gumaling ang aking lagnat. Pinagalitan yung mga kalaro ko dahil sa pagkakakulong nila sa akin sa silong. Nagsorry naman ang mga ito sa aking mga magulang. Napakaluma na nung dal na yon. Mula pa daw yun sa anak ng great-grandfather ko. Pinaayos yung manika at pinalagyan ng parang voice box. Sunod sa nawawalang apo noon ni great-grandfather, pinangalanan nila yung manika na Isabel. Favorite daw nung bata yung si Isabel. 6 years old siya nung nawala. Nire-record nila yung boses ng bata sa isang tape para sa mga alaala. Hindi na daw natagpuan pa yung bata, kaya ginawa nilang replika na lang yung doll ni Isabel sa pangungulila sa kanilang unang apo. Pero yung takot ko sa manika na yon ay hindi na naaalis. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan na si Isabel, pero sana hindi na kami magkita ulit. Kung nasa amin pa man yun, ibibigay ko sana sa iyo yun, Clark, kaso malayo na ako sa amin dahil meron na akong sariling pamilya. Maraming salamat sa pagbasa. Marami pa sana akong kwento pero tsaka na muna pag nagawa na ito ni Clark. More power, Kadals and Spooks. Okay, so yun yung kwentong binahagi sa atin nila Aaron at saka ni Hannah. So thank you Aaron na Hannah sa pag-share ng kwento niyo sa amin. So sobrang na-appreciate ko po yun. Okay, so discuss po natin bawat isa yung mga kwento. So dun sa unang kwento, yung kay Aaron, tungkol siya sa isang haunted na apartment. Okay, may mga na-discuss na rin ako or na-share na rin dito na kwento dito sa channel na tungkol sa isang haunted na apartment. Okay, isa na nga dun yung nasa Japan pa and then yung meron na rin iba. Ang masasabi ko lang dito, dito kasi kakaiba kasi hindi natin masasiguro kung talagang tong mga spiritong ito na pumupunta doon is medyo talagang malevolent o yung talagang masasama. Although sabi kasi ni Aaron na naramdaman na daw niya talaga nung unang punta pa lang niya dun sa apartment na may kakaiba na nga talaga doon. Okay. Pero ewan ko, siguro kung pwede natin siguro sabihin na oo nga, masama nga siguro kasi nagkakasakit palagi yung pamangkin niya. Okay, actually, binigay niya sa akin yung picture ng pamangkin niya kasi nga nagka-chat nga kami dun sa Messenger. Pero syempre hindi ko pwedeng ibahagi dito, hindi naman niya ako pinahintulutan and ayaw rin naman niya magpakilala. Pero anyway, yun nga. So okay naman yung pamangkin niya ngayon. So mukha namang malusog na. So kung iniisip niyo or gusto niyo tanungin kung kumusta na yung pamangkin niya ngayon. Since yun nga, and at the end of the story, sinabi naman niya na hindi na sila nakatira doon, lumipat na sila dahil nga siguro para makaiwas na lang din kung anumang gulo. At medyo medyo nawiwirduhan ako at medyo kinukutuban ako dun sa ginawa noong may-ari ng apartment. Kasi napili nila yung house 2 kasi yun daw yung mas walang multo, walang nakatira, walang nananahan ng mga espiritu. Pero binigay sa kanila na sa pilitan kumbaga yung house 1 o yung apartment 1. Okay, feeling ko kaya yun pinilit ng may-ari kasi alam na niya na may nakatira nga dun sa apartment 1 para ba tipong para marentahan na siguro o ganyan kasi medyo mahirap na siyang makuha ng ibang tao. Kaya yun ang ginawa niya. Ewan ko, baka naman medyo innocent, talagang tama naman yung sinabi niya na inaanay yung cabinet. Pero gusto ko naman, maaari naman matumira yung tao habang inaayos yung cabinet, diba? Medyo mababaw yung dahilan nila. Kung ako yun, na talagang ayaw ko naman yun, di naman yun na pag-usapan namin, hindi ako papayag. Sabi ko, teka, bakit yung apartment 1 yung pinili ko Bakit ito yung binibigay mo sa akin? Ayaw ko nga dyan kasi may multo dyan.
dapat ganun ang ginawa nila, nagmatigas sila. Siguro wala rin magagawa yung owner kung ganun ang ginawa nila, or pwede rin naman na parang tipo, okay, kung ayaw niyo dito, sinabi ko na hindi nga available yung apartment, di maghanap kayo sa iba. Well, anyway, kung ako yun, ayun, gagawin ko, maghahanap ako sa iba. Di balik mo yung deposit ko. Ayan. Alam mo naman siya yung masusunod kasi kapag ganyan na parang pinagbigyan mo ng isang beses yan, pag nagpatalo ka, nagpakita ka na malambot ka sa ganyan, talagang aabusuhin ka na nila. Parang sila na yung mag-i-insist at gusto nila lahat palagi sila yung masunod. So, gayon, hindi. Dapat hindi ganun yung gagawin natin, guys, kapag ganun na yun na nga nangyayari. Na kailangan maging firm po tayo and assertive as much as possible para hindi tayo napaglalamangan. Okay. So, yun doon naman sa pangyayari nga, talagang dapat din mag-ingat tayo sa pagputol-putol ng mga puno-puno, lalo na sa probinsya. At saka kasi katulad nga na nangyari, nadamay yung pamangkin nito ni Aaron dahil nga siguro napansin na nandun nga yung bata, since medyo mahina pa, siguro hindi pa nabibinyagan or what. Okay. So, kaya yun, madali siyang parang paglaruan ng mga masasamang elemento, mga laman lupa or what. Okay. And then, medyo na ano lang din ako dun sa ano. Ganun pa talaga yung rate ng mga babaylan. 3 to 5K? Okay, parang ganun lang. Hindi naman sa ginilalang lang ko lang yung ginawa niya, no? So, baka nga nasalba niya yung buhay ng bata. Pero, grabe naman, 3,000 to 5,000. Alam ko parang, di ba, donation lang sila. Nagpe-pressure na pala sila ng ganung kamahal. Akala ko tipong maabotan mo lang sila ng parang 500 or mabigyan mo siguro sila ng tipong manok or whatever, yung mga ganyan. Yung parang token lang, kumbaga. Okay na sa kanila. Hindi ko alam talagang parang ginawa na pala nilang negosyo talaga yung pagiging isang babaylan o yung manggagamot siguro, albularyo, ganyan. So, ewan ko, yung mga nanonood sa akin ngayon na may kaalaman sa ganito, ganun ba talaga yung rate nila ngayon? Ganun na nga ba sila talaga maningil? Okay, so I'm interested to know kung ganun nga ba sila. Doon naman sa kwento ni Hana, okay, so dito ako medyo na-curious talaga. Okay, sa din nang hinaya nga ako kasi nga sabi ni Hana, kung nasa kanya pa daw yung dal na yon, kung nandun pa daw sa lumang bahay nila doon sa Cavite, ibibigay niya daw niya sa akin. Ay, gusto ko talaga makuha yung dal na yon, okay. So sayang talaga. Well, anyway, ilalagay ko lang dito yung picture nung dal o yung actual, well, hindi naman to yung actual na picture, pero sabi daw ni Hana, ito daw yung itsura nung dal na yon. Okay, so I hope na magkaroon kayo ng general idea kung ano itsura ng dal. Pero sabi niya parang kasing laki daw na isang parang bata daw na 4 na taon. Okay, so imagine niyo na lang. Okay, gusto ko sana mag-feature nga na mas maraming kwento tungkol sa mga haunted na dolls, since alam niyo naman na talagang sobrang interesado ako sa mga dolls, sobrang passionate ko talaga sila. At sana nga magkaroon pa ako na mas marami pang mga dolls dito. So bala ko talaga punuin itong room na to ng mga dolls as much as possible. Okay, para at least maging isang malaking parang collection ko talaga na kahit saan katumingin, bawat sulok, mayroon doll na nakalagay. Anyway, mabalik tayo dun sa kwento. Nagtataka lang ako ng kaunti kung bakit hindi alam ng tito ni Hana na meron palang manikang ganun dun sa silong nila. Na mas alam pa ng mga bata o yung mga anak ng trabahador yung tungkol doon kay Isabel. Okay, so talaga bang matagal na ba silang nakatira doon? Bakit hindi niya napapansin yung manikang yun? Etc. Kasi wala lang, may curious lang talaga ako. And then, ano bang balak nitong Isabel na to? I suppose, bata lang yung pinakikitaan niya. Siguro sumanib doon yung kaluluwa nung unang may-ari sa kanya, yung pang ninuno pa ni Hana, okay, na nawala nga daw. So, ayun, Hana, wala na bang balita? Wala ka bang makukwento patungkol sa pagkawala noong ninuno mo na si Isabel? Okay, kasi curious ako kung bakit nawala yung bata, ano ba siya, kinidnap ba siya, pinatay ba siya, na-aksidente ba siya somewhere, nalunod. Alam mo yun, kasi ayon lang dun sa kwento ay nawala lang yung ninuno mo. So, curious ako kung anong, well, hindi na ba talaga siya natagpuan ever, or wala na bang naging balita sa kanya kung may foul play ba na involved. So, yun, kung makakapag-share ka ng kalinawan din sa mga kwentong iyon, okay, kung anong meron dun kay Isabel, at sa tunay na Isabel, sana mabahagi mo rin yun sa amin. Ngayon naman po, papatihin ko po lahat po na nag-comment dun sa previous video. Hindi ko pa i-consider na video talaga yung umpong sa gamo-gamo. Yung tinutukoy ko po yung sa sekreto ng pamilya, yung sa last shinare po sa atin ni Brandon.
Well, unang-una sa lahat, gusto ko sana pasalamatan at magsabi ng God bless kay Brandon Stone, kay Marlon Canuto, kay Mariel Estuesta, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Alisa Deras, kay Computer Titania, si Angel Monhamad Abonada, Grow CYSGM, Mary Jane Riforgo, Vicky Ann Soliva, Poms Poms, Nikki Alera, Christopher Sande, Shalid Andrake, JT, Eleanor Elaine Minguez de Guzman, Herna Grace Alejo, Army Ovejas, High Q, kay Bleeded Heart, kay Ben Hur Ludlum, Glenn Paraiso, Alice Balilia, Fushia Sober, Hailey May, Marifeca Berto, Maria Georgievic, Roslyn Pama, Rowena Monsayak, Arlene Bebs Chongson, Myron Lingat, Spooky Silent, Bella Rome, God of War, kay Nick Doral, kay Ella Chorba, Bleeded Heart ulit, hi, Noraida Ahmad, kay Adik Sayo, Raymond Glover, Daisy Nislugin, Mary, kay No Name Girl kay April, kay Joss Season, Arish Malik, Regine Eblogin, Miraflor Arseno, Alina Ventura, Irene Alquisalas, Sweet Baby, Lisel Berame, Evelyn Pahinago, Gail Villarreal, Daisy Lagason, Cheryl May Cabaron, Renato Fernandez, Kylene Dasig, kay Malvin de los Reyes, Hilda Nicomedes, Jalil Nepasena, Vicky Ann Soliva, okay, hello ulit sa'yo, Arlene Laplana, Karen Brescia, Jennifer G, Arlene Pepito, Lee Christoph Legaspi, Elsie Alcantara, Red Rodriguez, Cel Adorna, si Mar Pal, si Love Me Love, Tots Marie, Cesar Joy Rodriguez, Maki Villaro, Drew S, Arlene Bebs Chongson, Janelle Marie Alivio, MJ Alminie, Elizabeth Noguchi, Grace Garces, Miss X Hunter, Dang Season, Marifeca Berto, Love Jane, Geraldine Renalda, okay, kay Armando Bagayan, Emily Sitzman, Marge Villarde, Frederick Hovero, Rod Warb, Desiree Capone, June Baluran, Joshua Laksamana, Nalin Villar, kay Changer May, Stephanie Hermoso, Jennifer Amit, Jom Sigua, Edrillion Lingan, si Jeneline Bagayan, Andrew Gakutan, Archie Perez, Genesis Daniel, Axela Quilchon, Chancellor Galisa, Mahaba Sariwa at Masarap ang Lollipop Ko, Rosel Robles, Dayan de la Peña, Jesus Christ, Sutira 123, Brian Ibabaw, Weng Weng, Alea Jane Antonio, si John Lloyd de Castro, Richelle Luces, Jamiel Charles Escobar, Cheryl May Cabaron, si Briar Rose, Gail Villarreal, Brian Atienza, Rose Fetalino, Queen Laroya, Michael Jordan Estreron, Arian Mercado, Ryan Domingo, Celine Altesa, Donna Monares, Lenny Matsudo, Shela, Nurshaina Atonay, I Love Dean, si Joseph De Thomas, okay, Rian Pascual, Dwayne Bon Cloud Sac Cortez, Marie Rose Moriguchi, Ems Kimoto, Rads Tampugaw, Jeneline Iang Covangelo, June Eric Licera, Jalmer De Macuta, Mark Martinez, Dark Angel, Nevermore Death Squad, Marivic Matsuhima, Almira Musor, Jory Villegas, Tresa S666, at si Honey Girl. Okay. So, hello sa inyong lahat. At kayo naman po, babatiin ko lang po ng very quick lang yung mga nag-message po sa akin sa
Facebook directly, si GH Ea De Leon, Lee Joven, Nalin Villarlam, Mafi, si Chris Torres, Beth Pulido, hello aunt, I hope you're well. Si Lance Patrick Garrido Canigula, Mayi Estuesta, Jason Villamar, Shane Iniba Cortez, Richel Luces Eduarte, Kurt Sevilla, Rizal Diaz Rival, Bry Iruka Chimaru at si Nur Ain Ahmad. Okay, hello sa inyo. Okay, so thank you po talaga sa support na binibigay niyo po sa akin. So, last I check, nasa 5.3 na po tayo ngayon sa subscribers. So, maraming salamat. Sana po patuloy po tayo manood, mag-like at mag-comment, and then mag-share po kung pwede po lang para po mas marami pa pong makaalam ng tungkol sa channel po natin. So, yun lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.